umpisahan na po agad natin mga kababayan na itong ating talakayan. Pero bago po tayo pumunta sa mga main topic po natin, lagi ko naman po sinasabi na wag po sana natin kalimutan na suportahan sa Mayo 12 ito po mga senador na napili natin na magiging katuwang ni PBBM in the future para pamunuan ng maayos mga kababayan ito po ang ating bansa. So sana suportahan po natin ito mga senador mga kababayan na nakikita natin na pwede natin pagkatiwalaan pagdating ng araw na talagang susuporta kay PBBM. So ngayon mga kababayan, punta na po tayo dito sa isang topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan, wait lang tanggalin ko lang to. Na kung saan mga kababayan, mainit pong pinag-uusapan ngayon yung about sa impeachment nitong si Sara Duterte mga kababayan. At kanina nga nagkaroon ng press briefing mga kababayan o press con etong si Senator Risa Hontiveros, and then natalakay din doon yung patungkol po mga kababayan sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte, na kung saan sinasabi na kailangan daw sa lalo't madaling panahon ay magpatawag na ng special session mga kababayan para masimula na etong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, ang tanong kasi dyan, hindi naman po kasi pwede na si PBBM ang magpatawag ng special session para magsimula lamang eto pong impeachment trial. Kailangan talaga mga kababayan, sa totoo lang, yan po ay magmumula sa Senate. Sila po ang magre-request mga kababayan ng special session kung gusto po nilang itakal eto pong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasi mga kababayan, kapag kay PBBM kasi nagmula yan, si PBBM ang nagpatawag ng special session, lalabas po sa pag-iisip lalo na ng mga didishit na ang nasa likod ng lahat ng ito ay walang iba kung hindi si PBBM. So ngayon pakinggan po natin etong balita nating nakita na kung saan hamon daw ang pagiging patas sa impeachment ni Sara Duterte mga kababayan. Ayon po yan kay Senator Risa Hontiveros. So ito i-play po natin. So sa tingin ko po, batay sa sinabi ni Senator Coco at yung pag-intindi ko rin sa tinatalakay nila sa konstitusyon at sa aming sariling rules on impeachment dito sa Senado, walang pumipigil sa amin na i-tackle yung articles of impeachment at mag-constitute bilang impeachment court. Hindi lang pwede kundi dapat ay magsesyon ng Senado kung gugustuhin ng mayorya na talakayin na ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang posisyon ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa gitna ng mga usapin kung kailan magsisimula ang impeachment trial. Ayon sa mambabatas, sang-ayon siya sa pananaw ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na simulan na ang paglilitis bago pa ang pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Hunyo. Sa kabila nito, kasi sa totoo lang mga kababayan, magsisimula lang naman kasi talaga yung paglilitis mga kababayan dito po sa impeachment ni Sara Duterte kung magpapatawag ng special session eto pong Senate. Kung magre-request sila mga kababayan sa presidente na magkaroon ng special session. Pero yung sinasabi nung iba, especially mga kababayan, yung mga nag-file ng impeachment complaint na kailangan ng umaksyon ay itong si PBBM, siya mismo ang magsimula ng special session mga kababayan, or siya ang magbukas about dito sa special session, hindi po pwede yan. Kasi tingnan nyo mga kababayan yung simpleng idiom na nga lang. Yung simpleng idiom at yung simpleng sinabi ni PBBM about po dun sa suka, ang nasa isip na agad ng mga vlogger, ng mga taga-suporta ni Duterte, literal na pinabili ng suka. Kung dun pa nga lang mga kababayan, nabubobo na yung mga taga-suporta ni Digong, paano pa kaya kapag kung sakali na si PBBM nga ang magsimulang magpatawag ng special session para talakayin etong impeachment ni Sara Duterte? Di ang papasok talaga sa utak ng mga yan, si PBBM ang nasa likod ng lahat. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nilinaw ni Hontiveros na kinikilala rin niya ang pananaw ni Senate President Francis Jesus Escudero na hindi sila pwedeng mag-convene bilang impeachment court habang sila ay nakarises. Bunsod ng mga argumento, sang-ayon din ng senadora sa pagpapatawag ng all-member caucus o pagpupulong ng lahat ng mga senador upang mapag-usapan ang pananaw ng bawat isa. Umaasa ako na matutuloy yung All Senators Caucus para dun man lang sa caucus for starters mapag-usapan itutuloy na ba natin yung impeachment trial. And I think na nasabi na ni SP pwedeng sa June na daw pag convene namin ulit, pag-resume. Pero sa tingin ko, at ito yung pwedeng
pakinggan ng mga colleagues namin sa mga argumento ni Senator Coco. Posibleng-posible at para sa akin, and I believe para kay Senator Coco, mas desirable at kayang gawin mas maaga sa Hunyo. Tiniyak naman ni Senador Risa Ontiveros na sa kabila ng mga argumento sa pagitan nilang dalawa ni Vice President Sara Duterte ay magiging patas ang mambabatas sa paglilitis bilang impeachment judge. So, siyempre, nobody can completely divorce oneself or forget what has happened. At kahit yung mga nasa social media, siyempre, resibo yun. Kita nyo mga kababayan ha, kahit yung mga senador na nakagalit ni Sara Duterte or napagsalitaan ni Sara Duterte ng hindi magagandang salita, ang sinasabi pa rin yung pagiging patas po nila. Ano po, magbibase sila sa sinasabi ng ebidensya mga kababayan, and then magiging patas sila sa bawat takbo ng usapin at hearing nitong impeachment trial ni Sara Duterte. Unlike dun sa sinasabi ni Bato de la Rosa, ni Robin Padilla at nung mga tumatakbo ngayon sa ticket ni Duterte na kapag ka silang naupo mga kababayan, automatic haharangin nila, ididepensa nila etong si Sara Duterte mga kababayan. Diyan nyo kasi makikita kung sino lang talaga yung mga pinabili ng suka. Ano po, dyan nyo po makikita kung sino talaga yung mga gusto lang magsenador para idepensa lang talaga etong si Sara Duterte, hindi dahil alam nila yung trabaho ng pagiging isang senador. Kasi nga mga kababayan, di ba nung nagbitaw nga ng si PBBM ng salita about dun sa suka, na kung titingnan po natin, part nga ng idiom, isang salawikain mga kababayan na may mga matalinghagang kahulugan, hindi nga maintindihan nung ibang mga tumatakbo ngayong senador. Kaya nga madali nyong makita yung mga pinabili lang ng suka. At yung isa pang senador, nakasalukuyang nakaupo ngayon mga kababayan, pero hindi siya re-electionist, mismong nagbitaw na ng salita na kapag ka inupuan niya itong impeachment trial, talagang isisiro niya sa madaling salita, ia-acquit niya mga kababayan etong si Sara Duterte. Diyan yung makikita yung mga senador na wala talagang alam. Ano po, at yung mga tumatakbo ngayon, doon nyo rin makikita yung mga senador na kaya tumakbo, sinugo lang para depensahan etong si Sara Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sa aming lahat. But the point is, as has been done by senators before and senates before sa mga previous impeachment trials, yun yung hamon sa aming lahat at hamon din sa akin. To have that frame of mind na okay, as if nagsisimula sa simula. Diba? Kung matutuloy ang paglilitis, dapat anyang humarap sa impeachment trial ang pangalawang pangulo. Yan ang inaabangan ko dyan mga kababayan. Kaya gusto kong magsimula or matuloy mga kababayan itong impeachment trial kasi gusto kong makita yung mukha ni Sara Duterte kung ano ba yung masasabi niya mga kababayan at pagdepensa niya sa kanyang sarili na wala talaga siyang kasalanan. Ano po, doon natin mapapatunayan kung talagang kaya niyang humarap mga kababayan para ipagtanggol yung kanyang sarili, hindi dahil sa nakaasa siya sa kanyang abogado, kung hindi dahil may tapang talaga siya na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kung ito ang maitatakda sa rules of impeachment na pag-uusapan at sasang-ayunan ng Senado kapag nagpulong na ang mga senador bilang mga impeachment judge. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ayan mga kababayan ha. Ang sabi po ni Senator Risa Ontiveros, kahit na meron silang hindi pagkakaunawaan ni Sara Duterte, magiging patas po siya. Unlike sa sinabi ni Robin Padilla na talagang makikita niyong wala siyang alam, na definitely no. Ano po, ia-acquit niya etong si Sara Duterte. At maliwanag din naman mga kababayan na sinasabi dito na kung pagbabasihan yung binibitawang salita ni Senator Coco Pimentel, dapat daw magpatawag na agad etong Senado mga kababayan ng special session. Pero kung ang inaasahan ng iba si PBBM ang gagawa po niyan, malabo yan mga kababayan. Bakit? Kasi hindi pwede na ang presidente ang magsimula po niyan dahil ang iisipin nga ng partido ni Duterte, lalo na nung mga walang alam at talagang basta lang nakapatong yung utak, si PBBM po talaga yung pinagmumulan ng lahat ng yan at nasa likod ng lahat ng yan. So ngayon kung pakikinggan natin etong sinasabi mga kababayan ni Attorney Claire Castro dito po sa kanyang interview sa teleradyo, maiintindihan nyo kung ano yung point mga kababayan ng Malacanang kung bakit hindi sila pwede na magpatawag
ng special session at hindi pwedeng ang presidente ang magsimula po niyan. Ano po, so ngayon ito pakinggan po natin etong balita na inilabas kanina sa teleradyo mga kababayan. Interview po ito ni Attorney Claire Castro mga kababayan. I-play po natin. Sabi kasi dito, Marcos to stay out of BP Duterte impeachment trial. So ibig sabihin mga kababayan, hindi porket hindi nakikialam, eto pong si PBBM ayaw na po niyang ma-impeach etong si Sara Duterte. Kung tutuusin mga kababayan, ang pinapakinggan pa rin po ng presidente dito ay yung opinyon ng mga kababayan Pilipino po natin at yung sinasabi ng majority ng karamihan mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo pong mabuti, hindi po talaga pwede na makialam dyan ang presidente, lalo na at yung pong impeachment, article of impeachment nasa Senado na po. Ibig sabihin, ang Senado ang gagawa ng hakbang dyan kung paano po nila sisimulan mga kababayan etong pag-usad ng impeachment trial. Kung July, di July, walang problema. Ang mahalaga dito mga kababayan, umusad yung impeachment laban po kay Sara Duterte. Umpisa na po natin to. Days in a row. Good morning, Attorney Claire. Yes, good morning. Aba, may ano ka pa, may Lady Justice ka pa dyan sa harapan Parang mo. pasugod Parang pasugod Gamit talaga. natin yan sa channel natin, sa YouTube channel natin. Oh, very good, very good. Okay. Anyway, na-interview namin si Congressman Chua kanina. Parang kami ng impression na parang nagpapasan kayo ng bola. Ayaw ni magpatawag ng special session ni Senate President Chis Escudero. Gusto niya kayo ang mag-request. Kayo naman, ayaw naming mag-request kasi lumilitaw ngayon pag nag-request kami, hindi para kami yung atat na atat diba? na magkaroon ng impeachment trial. O, paano yun? Would you call this an impact? Totoo yan mga kababayan kasi pag si PBBM ang nag-request niyan, ang lalabas niyan, eto naman si PBBM matat na ma-impeach etong si Sara Duterte. Ganun ang iisipin nung mga taga-suporta ni Digong na bulag kay Digong. Ano po kaya hindi pwede na ang presidente mga kababayan yung mag-request ng special session or magbigay ng special session? Kailangan ng Senado po talaga mag-request. Pass? Ano to? Deadlock? Deadlock. Yes, sa ating palagay, mas mabuti talaga, no, Alvin, na manggagaling ito sa Senado. Unang-una naman, sino ba ang may sole jurisdiction sa impeachment trial? Kundi ang Senado. At ang sabi nga natin, kahit ang Pangulo ang may kapangyarihan magpatawag ng special session. Pero sa issue kasi ng impeachment trial, hindi nanaisin ng Pangulo na siya mismo ang voluntaryong magsasalita at magpapatawag. Totoo yan. Lalo't lalo na. Sino ba ang iniintriga dito na siyang nasa likod ng impeachment trial na ito or si impeachment PBBM proceedings na ito laban kay VP Sara? Opo. Kundi ang Pangulo. Mas nanaisin ng Pangulo na tugunan lamang ito kung mayroong patawag at request ang Senado. Tama, pero usad tayo because kaya kailangan talaga ang mag-request niyan, ang magpatawag niyan, ang request ng special session ay walang iba po kundi ang Senate. Ano po, hindi si PBBM ang kusang magbibigay or magsasagawa ng special session mga kababayan na magbibigay sa Senate. Hindi po ganoon. Kasi ang lalabas dyan, atat na atat ang presidente na ma-impeach etong si Sara Duterte dahil sa binabatikos ang pamumuno ni PBBM. Ganun po lalabas dyan, ganun ang ipapakalat ng mga taga-suporta, especially yung mga vlogger ni Digong. Ano po laban kay PBBM. Ngayon ipagpatuloy pa natin. you've already said that yesterday, di ba? Okay. Usad tayong konti. So sabi naman ng Senate President, hindi nga O anong susunod natin gawin ngayon? Kung ayaw ni Presidente mag-request, ayaw ng Senate President to initiate the Hintayin ng calling of July. the impeachment court, o anong susunod na hakbang? Anong mangyayari sa atin? As of now, ang mangyayari pa lamang ay maghihintay na lang tayo kung anong susunod na pangyayari dahil nasa kamay ito ng Senado, Alvin. Diba? Hindi pwedeng makialam ang Pangulo sa anumang gagawin ng Senado. So ibig sabihin walang ang mangyayari dyan mga kababayan, July na nga magsisimula itong impeachment trial. June or July magsisimula yung impeachment trial laban po dito kay Sara Duterte. Yan yung nakikita natin dyan mga kababayan. Lalo na ngayon at pinapasagot itong Kamara at saka po itong Senado mga kababayan about po dun sa ipinal na petition for certiorari. Pakitama na lamang po ko or yung certiorari mga kababayan ng kampo nitong si Sara Duterte sa Supreme Court. So ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, wala tayong ibang gagawin kung hindi maghintay. Ano po, kasi ang mahalaga naman dito, kahit pa tumagal yan, ng June, July, August, September mga kababayan, ang mahalaga dyan dapat magsimula
or dapat umusad itong article of impeachment na nasa Senado, dapat magkaroon ng impeachment trial. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Walang gagawin ng Malacanang to force the Senate. Hindi trabaho ng Malacanang. So mag-antay kayo. Kung sinabi ni Senator Cheese October, ang layo ng October, Attorney Claire. Well, as of now, sabi nga natin, hindi dapat makialam ang Pangulo dahil nga sa separation of powers. So, kung ano lang ang sasabihin ng Senado at i-request at kakayanin ng Pangulo, at kung may kapangyarihan siyang gawin kung ano yung i-request na yun lamang malamang maaaring gawin ng Pangulo. Hindi kaya, Attorney Claire, talo ang sambayanan dito? Kasi naglaan tayo ng tamang panahon, mga hearing na ganyan. Pagkatapos ang kalalabasan lang pala, ay maghihintayan tayo? Malamang siguro mas magandang sagutin iyan ng Senate President dahil sa kamay naman nila kung paano magpapatawag ng special session. Hindi nasa Pangulo, wala sa kamay ng Pangulo kung ano man ang nais gawin ng Senado. I wonder ano ang stance ng Malacanang, Attorney Claire. Binanggit ni Congressman Chua kanina, ang himig niya is parang kung mas marami, mayorya ng senador ay gustong magkaroon ng paglilitis, pwede nilang override. Kumbaga i-override si Senate President kasi mas Sabi dito ni Alex Revilla, sinong senador? Si Robin, si Lito Lapid, si Villar, si Revilla, si Philip. Ako mga kababayan, sa totoo lang, naniniwala ako na kapag inupuan ni Lito Lapid yung impeachment trial at saka ni Bong Revilla, kung ano yung sinasabi ng majority, yun yung susuportahan nila. Mga kababayan, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, yun yung susuportahan nila. Kasi minsan na silang naging hukom, mga kababayan, naging judge nung panahon ng impeachment trial nitong si Corona. Kaya nga mga kababayan dito, naniniwala ako na kapag nanalo sila or naging senador sila, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, yun yung susuportahan nila. Lalo na at binabanatan si Lito Lapid, mga kababayan, ng mga taga-suporta ni Sara Duterte. So ako, naniniwala ako dyan, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, yun po yung susuportahan nila. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Marami sila eh. Ang problema lang ngayon, sino ang mag-i-initiate noon? Sino matapang-tapang na mag-i-initiate para kontrahin ang stance naman ng current Senate President? Wala. Okay ba sa inyo yun? Does it make sense? Yung suggestion ba ni Congressman Chua make sense? Na kung ayaw ng Senate President o outnumbered siya. Make sense or legal ba? Pwede ba nilang gawin yon? Ulitin natin ang sinabi ni Representative Chua, kung halimbawang majority ang ibang kasamahan sa Senado ni Senator Chua, kasi 23 naman sila, di ba? So ang lahat ba sila doon agree kay Escudero? Ang sinasabi ni Chua, kung mayorya ng mga senador ay hindi agree sa stance at gustong ituloy yung paglilitis ngayon na, they can actually do it. Anong say niyo doon? Okay, ganito. May gray area kasi dito eh. Pagka nag-convene ang Senado, may mga dalawang schools of thought dito. Ang sinasabi ni Congressman Zamora, one of the prosecutors, maaari ding mag-convene kahit wala special session. Pero malinaw kasi sa Constitution na magko-convene lamang pagka nasa recess ang Senado o ang Kongreso ay through calling the special session na magpapatawag ay ang Pangulo. Now, siguro kung mayorya ang gusto na umpisahan ng impeachment trial, mas maganda ang suggestion natin ay sila makipag-ugnay sa Pangulo, sumulat sila mag-request kahit hindi kumikilos ang Senate President. Kasi kung mayorya naman ang nagnanais ng ituloy ito, hindi naman dapat na isang tao lang ang magde-decide dito, ang Senate President. Maaari silang humingi at mag-request sa Pangulo na magpatawag ng special session kung meron silang majority na matatawag. Pero mga kababayan, malabong mangyayari yan. Yung sasabihin majority or marami sa mga senador gustong pag-usapan na itong impeachment trial sa panahong ito ngayon, malabong mangyari yan. Lalo na at yung mga ibang senador, mga kababayan, ay nasa bakasyon at yung iba naman ng mga kaalyado ni Sara Duterte ay nakafocus na sa kanilang pangangampanya, mga kababayan. Kaya napakalabo ding mangyayari niyan. Ano po, siguro sa panahong ito ngayon, dalawang senador pa lang yung nakikita natin, mga kababayan, na pumapabor na magkaroon ng special session. Pero yung karamihan doon, mga kababayan, wala pa mga komento. At yung iba nasa bakasyon pa, yung iba, mga kababayan, busy na sa kanilang pangangampanya. Kaya malabo yung sinasabi dito, mga kababayan, sa interview. Ano po, nung reporter na nagtatanong kay Attorney Claire na kung sakaling magkasundo yung mga senador, mga kababayan, kahit sila na ang sumulat sa presidente para mag-request ng special session, malabong mangyari yan. Kasi unang-una, sabi ko nga po, yung mga senador, ang iniisip ngayon, lalo na yung mga re-electionist, yung kanilang kapakanan.
Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yeah, tama, that makes sense. Kaya lang, ang tanong nga, sino mag-initiate nun? Assuming na tama yung pag-iisip natin na mayorya ng senador ay hindi in agreement sa stance ng Senate President, sino ngayon yung magbibida-bida? Sabi niya, hindi yan yung gusto namin. Ang gusto namin, kaming mayorya ay ganito. Kami ang majority. Ay, Ma'am Suzette Tabor, may galab shoutout po sa inyo, ha? Oo, kami majority. Sino ngayon yun? Maaari siguro, suggestion to, hindi ito galing sa Pangulo, no? Ang suggestion ko lamang, maaari ito simulan ni Senator Coco Pimentel. Total siya naman yung sumulat. Hindi, minority siya eh. Hindi, minority siya. Minority leader siya eh. Yes, pero kung makakagather siya ng mayorya ng miyembro, kung mas marami sa kanila ang may gusto, maaaring simulan niya ito. Legal yan, Attorney Claire. Legal naman. Walang legal impediment. Legal naman yung magre-request eh. Karamihan sa miyembro ng Senado ay gusto. Maaari silang humingi, maaari silang mag-request, sumulat sa Pangulo at humingi ng pagtawag ng special session. Pero pa ang implication nun, kung makakuha si Pimentel ng majority, ibig sabihin, hindi na majority ang supportive of Senator Chis Escudero, in which case, hindi na siya ang dapat Senate President. Kaya nga. Maaaring gano'n, pero hindi naman ibig sabihin na hindi siya yung dapat na maging Senate President. Dito lamang sa issue. Sa issue lang na to. Okay. So kung may sulat, na halimbawa lang, and this is theoretical, kung may sulat na mga mayorya ng senador, just like what you have elucidated, attorney, susuportahan ba ito ng presidente? Yaan ang susunod nating itatanong sa Pangulo dahil sinabi naman niya kapag humiling ang Senado na magpatawag ng special session, yun naman ay kanyang tutugunan. So, tignan natin. Mismong binitawan niya ni PBBM dun sa kanyang press con, mga kababayan, nung araw na na-impeach etong si Sara Duterte. Di ba, nagkaroon ng press con si PBBM nung gabi. And then sinabi niya, kapag ka nag-request etong Senado, mga kababayan, ng special session, sa kanya, willing siya. Mga kababayan, ibig sabihin, pag-aaralan niya, mga kababayan, and then kapag ka kinakailangan talaga, willing siyang ibigay yung special session basta Senado yung magre-request. Pero kung siya yung kung siya yung magsisimula, mga kababayan, mukhang malabo yan. Kasi nga, alam nyo naman yung pag-iisip ng iba mga taga-suporta ni Digong. Mahirap na. Ano po? Anyway, pagpatuloy pa natin. Maaari po, dahil yan naman po ang sinabi ng Pangulo. Okay. Pag-aralan. At siyempre, akala sabihin ni Attorney Clay, yes! Resounding yes, susuportahan ng presidente. Di magkukumahog na ngayon yung ibang senador, magdadalawang isip ngayon. Doon ba tayo sa pupormahing mayorya o hindi, stick tayo with Escudero? So nalilito sila, malilito. Pero feeling ko, Attorney Claire, baka natatakot kasi sila o nag-aalangan yung mga senador na ang dulo nito, pag nanalo si Vice President Sara at naging presidente yan, re-resbakan silang lahat. Yun na nga. Kaya takot sila, nag-aalangan sila. Yun na nga, mga kababayan, yun din ang iniisip ng iba mga senador dyan. Kaya yung iba nagdadalawang isip, mga kababayan, kung sila ba ay sasama kung sakasakali na pangunahan ni Coco Pimentel, mga kababayan, itong pag-request ng special session. Kasi baka nga mamaya, pagdating ng 2028, manalo itong si Sara Duterte na presidente. Ngayon, ang gagawin yan, di ba alam naman natin ang gawain ng mga Duterte, gumaganti sila doon sa mga tao, mga kababayan, na especially yung kalaban nila sa politika or yung mga tao na pumabor para ma-impeach etong si Sara Duterte. Gaya nga ng sabi ng mga vlogger niya, mga kababayan, once na makalusot daw itong si Sara Duterte dito sa impeachment na ito, si Sara Duterte na daw ang pinakamalakas, mga kababayan, at pinakamakapangyarihang babae dito daw po sa ating bansa, kasi nalampasan daw po lahat ng mga bagay na yan. So ngayon siguro ang nasa isip doon ng ibang mga senador, baka pag nanalo si Sara Duterte, gipitin din sila or gantihan sila ni Sara Duterte. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Maaari, pero I cannot speak for them. I do not have any personal knowledge kung anong feelings nila ngayon. Tama naman. Careful ngayon si Attorney Claire, partner. Abogada yan. Thank you. Matindi yan eh. Okay ka na, partner? Okay na. Yusek, maraming salamat. Naubusan kami ng oras eh. But thank you. Yes, thank you, ma'am. Alvin and Doris. Thank you. One of these days, daan ka naman sa amin. Oo nga. Yung para patagal na tayo hindi nagkita ng face-to-face eh. Correct. Yes, magkakapit tayo dyan sa programa nyo. Promise. Sinabi mo yan. Ayan magkakapito Yes, pa. yes, Di kami bang magdadala, magtitimpla kami ng instant o ikaw na magdadala ng brood? Ako na magdadala. Sinabi mo yan. Kakibat yan, ay meron ba tayong ngunguyain na pandesal? Ay, kasama na yun. Sa itakat na natin dyan, mga kababayan, maliwanag naman yung naging paliwanag ni Atty. Claire Castro. Hindi pwedeng si PBBM ang pagmumulan or pagsisimulan nung special session, mga kababayan. Kailangan po talaga magmumula po yan sa Senado. Kaso nga lang, ang problema ngayon, ang Senate President, mga kababayan,
sinasabi na mas magandang simulan ito by July after ng SONA ni PBBM. Pero ang sa atin naman, kung magsimula yan or hindi mga kababayan ng maaga or July pa, ang mahalaga dyan dapat umusad yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para makita naman ng sambayan ng Pilipino na umuusad ito at hindi po nakatabi lang or natutulog lang mga kababayan. Ano po, so ngayon maliwanag naman po yung sinabi din ni Senator Arisa Hontiveros na ayon sa kanya, mas kailangan magpatawag ng special session, pero gaya nga ng sabi natin, kung masisimulan ng maaga, maganda at maaga ring matatapos sa mga kababayan. Pero kung sisimulan ng July or August, September, October, ang mahalaga, uusad or dapat umusad yung impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte.